Ang paksa po natin pag-aaralan sa oras na ito, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Mga kapatid, lahat tayo, magmula lang tayo lumaki ng ganito at yan ang iyong katayuan sa buhay, may mga bagay tayong pinanghahawakan base po sa ating mga natutunan. At yung ating mga natutunan ay maaaring una sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong eskwelahan, at sa mga nakakasalamuha mo. Subalit, hindi po lahat ng natututunan natin mga kapatid ay maayos o maganda o nakakabuti sa atin. May mga pagkatuto na natututunan natin para gamitin natin bilang pamantayan sa buhay. Okay? May mga natututunan tayo o pagkatuto na ginagamit po natin para sa self-defense. At yung natututunan natin, ginagamit natin yun base doon sa kinakailangan. Gaya ng self-defense, pamantayan ng buhay. Ganon din mga kapatid, may mga taong pagkatapos matuto ay para iyabang. May mga ganyang tao. May mga tao naman mga kapatid na natututo at ang kanilang natututunan ay ibinabahagi po nila sa mga tao po na kanila pong nakakasalamuha. Ngayon po dito po sa ating pinag-aaralan sa ikalawang sulat po ni Pablo kay Timoteo, na sinasabihan niya si Timoteo mga kapatid na magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat nakikilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sa atin mga kapatid bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, alam ko po na marami po sa atin ay may mga natutunan na. Merong nakakaangat-angat sa mga natututunan nila, meron naman hindi ganoon kaangat, at meron naman sobrang baba ng kanilang mga natututunan. Ganun pa man, ano man pong sukat ng natututunan natin, kailangan po nating manatili sa ating mga natututunan. Bakit po mga kapatid? May mga danger po kapag hindi po tayo nanatili sa ating natutunan. Gaya ng pagkakilala na si Jesucristo mga kapatid ay Diyos na nagkatawang tao, na siya po mga kapatid ay napayubay sa krus, tinubos ang ating mga kasalanan, na siya pong dahilan, na siya pong nag-utos na tayo po ay mabautismuhan sa kanyang pangalan. Kapag hindi po yan iningatan ng tao mga kapatid, mawawala po siya sa aral, mawawala po siya sa kanyang mga natutunan. Subalit hindi rin naman po natin pwedeng ikaila na may mga taong matapos mayroong matutunan, sila po rin ay umalis pa rin. Hindi pa rin naging sapat. Kaya napaka-importante na kung paano kang naninindigan sa 1 plus 1 equals 2, manindigan ka sa iyong natutunan sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng baliin mga kapatid ang katotohanan na ang 1 plus 1 ay equals 2. Gayon din mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng baliin ang bautismo kung ang bautismo na itinuturo ng Biblia ay bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Gayon din mga kapatid, dapat nating maintindihan na kung tayo po'y maniniwala sa Panginoon, ay maniwala tayo na may isa lamang pong Diyos. Amen. Hindi po 3, hindi 5 ang Diyos mga kapatid. Iisa lang po ang tunay na Diyos. Bagamat maraming Diyos, Diyos-Diyosan sa lupa, iisa lamang po ang Diyos mga kapatid. At ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon po, kung ito po iyong natutunan, itago mo ito sa iyong puso. Kailangan mo itong gamitin bilang pamantayan. Gamitin sa pag-aaral o pangangaral, kailangan po natin manatili sa bagay na ito. Dahil kung hindi po tayo mananatili mga kapatid, mauuwi po sa wala ang lahat po ng ating mga pinaghirapan. Sa number 15, sinabi mga kapatid, magmula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang kaligtasan po natin ay nakabatay sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi po sa kahit na sino. Anumang bagay o anumang tao na nangangaral mga kapatid sa atin
taliwas sa itinuturo ni Kristo ay hindi po dapat nating paniwalaan. At ang dapat nating pinakikinggan ay base sa ebanghelyo na itinuturo ng ating Panginoon. Hindi po puro fairy tale, mga kapatid, ang ating pinakikinggan. Dahil marami pong mga mangangaral, mga kapatid, na kung ano na lang ang kanilang masabi na hindi na po nakasulat sa Biblia. Marami po sa ating panahon na mangangaral na nakakalimot sa kung paano ba dapat mangaral. Dahil ang mga pangaral, mga kapatid, galing na po sa kanilang sariling karunungan. Paano po yun nangyari, mga kapatid? May mga taong nangangaral, mga kapatid, na nagsasabi kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, ay hindi ka pwede mag-asawa. Pag ikaw ay priest, hindi ka pwede mag-asawa. Pero ang Biblia, na kung saan, mga kapatid, itinuturo na mabuting balita, hindi ganun. Ang sabi ng Biblia, kapag hindi mo mapigilan na sarili mo kasi sa mauwi ka sa pagkakasala, ay mag-asawa ka. Subalit may mga reliyon, mga kapatid, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, na kung saan ay hindi po itinuro ng ating Panginoong Hesus. So ano po ang punto, mga kapatid? Hindi po lahat ng ating naririnig na nagsasabing nasa kanilang katotohanan ay nasa kanila nga. Kailangan po natin pagbatayan ang salita o ang aral ni Kristo. Ano po ba ang nakapaloob sa kasulatan? Ang ating standard ng pamumuhay o pamantayan ng ating pamumuhay ay dapat nakapaloob po sa Biblia. Nakapaloob po sa aral ng ating Panginoon, na kung tayo'y inaaralan na huwag tayong umayon sa sanlibutan, ay huwag dapat nating gayahin ang sanlibutan. Kung paano ang nauuso ngayong suotan, hindi ka dapat nakikiisa o nakikisuot ng mga ganong klaseng suotan. Lalo pa ngayon, uso na ngayon ang lalaki nakapalda. Yung iba naka-crop top, at kapag isinuot mo yon, pasok ka sa sanlibutan. Natutuwa sa iyong mundo, natutuwa sa iyong nanay mo, na ginagawa mo yon. Pero ang aral ng Biblia, ano po ba ang natutunan natin? Huwag tayong magtaka sa mga tao na ang mga lalaki ay naka-crop top, nakapalda, ang babae nakasuot, mga kapatid, ng panlalaki, no? Ang babae nakapagpagupit ng panlalaki, ang lalaki naman ay nagpapahaba ng buhok. Huwag po tayong magtaka dahil ang mga ganitong klaseng pangyayari sa buhay ng tao na hindi mananampalataya ay nangyayari dahil sa kakulangan, kawalan ng aral. Ang aral po ni Kristo, mga kapatid, ang pinakabasihan natin sa pamumuhay. Hindi po pwede, mga kapatid, nating gawin ang bagay na gusto lamang natin. Huwag natin gagawin ang paglilingkod sa paraan na gusto lang natin. Kasi tatandaan niyo po, mga kapatid, marami pong mga Kristiyano sa ating panahon na kung saan nabubuhay sila, naglilingkod po sila, mga kapatid, base sa kanilang kagustuhan at kung minsan base sa kanilang sariling oras. Kaya nga po, mga kapatid, may mga Kristiyano, simula ng gawain ay 8:30. Yung iba, 9:00. Yung lingkod ng Diyos, dadating 10:00. Darating 11:00. Ano po ang nangyayari, mga kapatid? Walang pinangahawakang aral. Kasi kung ang isang tao ay naturuan, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos, naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang oras para sa Diyos. Sa ating mga trabaho, mga kapatid, ginagawa natin ng paraan na hindi tayo mali. Ginagawa natin ng paraan na magkaroon tayo ng magandang record. Ni sumipsip, ginawa mo na rin para ikaw ay maging susunod na supervisor. Ngayon, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon, marami pong tao nagiging palpak. Umpisa pa lang sa oras, hindi makadalo sa tamang oras. Kaya nga po, mga kapatid, meron tayong closing of the gate eh. Pag ikaw ay nasarahan dyan, bago mag 9:30, hindi ka makakapasok talaga. Bakit? May sinusunod po tayong pamantayan. At sa mga kapatid natin sa pananampalataya na minsang nasarahan at nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon, purihin ninyo ang Diyos dahil nanatili kayo. Sa kabila, mga kapatid, na nasarahan kayo, naintindihan po ninyo kung gaano kahalaga ang oras at nagpapatuloy kayo. Dahil kasalanan naman po natin yan.
Sa trabaho natin, pag pinagagalitan tayo ng ating mga amo, para kang basang sisiw. Hindi ka nasagot. Wala kang ginagawang self-defense sa sarili mo dahil aminadong mali ka. Napagagalitan ka. Minsan, team leader mo, hindi mo naman amo, pinagagalitan ka, pinapahiya ka sa iyong mga co-worker. Pero naalis ka ba? Umaalis ka ba sa trabaho mo? Hindi. Bakit ka nagtatrabaho? Wala pong tao na nagtatrabaho na pag umalis ako, kawawa itong kumpanyang ito. Ako na lang ang masipag rito. Ako lang ang bumubuhay sa amo ko. Pag nawala ako, kawawa siya. Mga kapatid, wala pong ganun mga kapatid. Nagtatrabaho ka, mga kapatid, dahil alam mong babayaran ka. Dahil alam mong may ipakikinabang ka. Kaya kahit pagalitan ka mga kapatid, kahit na ikaw po mga kapatid ay makaranas ng hindi magagandang trato sa inyong mga amo, kayo po ay nagpapatuloy na magtrabaho dahil kailangan ninyo ng sahod. Kailangan ninyo ng pera. Dahil ang pera mga kapatid ay may malaking nagagawa sa buhay ng tao. Mabibili mo ang gusto mo. Pero pagdating sa usapang espiritual mga kapatid, nakarinig ka lang ng hindi maganda sa iyong pandinig. Preaching na masakit, mga kapatid, ano po ang nangyayari? Hindi mo na makausap, hindi na magsisimba, hindi tayo nagiging balanse mga kapatid. Pero pagdating sa ating mga trabaho, kahit pagalitan ka ng boss mo, kinabukasan napasok ka pa rin. Dahil nakikita mo yung halaga ng trabaho. Ito ang hindi matuwid sa harapan natin mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Nakikita mo yung halaga ng mga bagay na nasa sanlibutan, hindi mo na iintindihan at nauunawaan ang halaga ng tinatawag na paglilingkod sa ating Panginoon. At para po sa karamihan, ipapaalala ko po sa inyo. Sinasabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Itong simpleng libro na ito, magagamit daw ito sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsupil, mga kapatid. Ano po ang punto? Kung ikaw po ay nakikinig, at wala kang natutunan sa kung paano umiikot ang preaching, lalaki kang ampaw sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Hindi mo naiintindihan ang ikot ng preaching. Hindi mo naiintindihan ang flow ng preaching. Hindi po lahat ng preaching, mga kapatid, magmahalan tayo. Hindi lahat ng preaching, banayad ang salita. At kapag hindi mo alam ang bagay na ito, magtataka ka kung first timer ka. Dahil karamihan sa atin, nasanay po tayo sa preaching na malumanay. Tama po ba? Nasanay tayo kapag sa church, huwag maingay. Pero sa Biblia, mga kapatid, itinuturo sa atin na tayo po ay pumalakpak, sumayaw, mga kapatid. Magpuri sa ating Panginoon, sumigaw, humiyaw. Yan ang turo ng Biblia. Kaya pag wala kang alam sa aral ng Panginoong Diyos, pagpasok mo dito sa simbahan ng Panginoon, sasabihin mo, napakaingay ng simbahan na ito. Dahil hindi ka pamilyar. Hindi mo alam ang aral. May mga simbahan na nagsasabi, bawal daw ang drums. Ingay lang daw yan. Pero sa Biblia, ang sabi, patugtugin ninyo ang simbalo. Patugtugin ninyo ang mga drum. Nasa Biblia po yan. Hindi nyo po yan pwedeng punitin ang papel. Ayan, wala oh. Mga kapatid, para lang pasinungalingan mo. Tatandaan nyo po mga kapatid, ano mang bagay na inyong naririnig, paniwalaan ninyo kung nakasulat. Pero kung hindi nakasulat, yan ang bagay na dapat wag nyong matutunan. Yung mga bagay na sinasabi ng preacher na hindi nakasulat, wag ninyong i-insert sa isip at sa puso ninyo. Dahil hindi po yan nakasulat. Kaya kung nakasulat, mga kapatid, maniwala kayo. Kaya nga sabi mga kapatid, ang aral ng Biblia o ang salita daw ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo. May panahon na tinuturuan. 2 Timothy chapter 3 verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat
ng mga gawang mabuti. Kaya po tayo paulit-ulit na nagsasamba sa Panginoon dahil po tinuturuan tayo at ang mga bagay na ating natutunan, ina-apply po natin sa ating buhay at ang mga natututunan natin mga kapatid ay nagpapakita na kung saan nabubuhay po tayo doon sa aral ni Kristo. Ang sabi po dito mga kapatid, hindi po lahat ng nakikinig ay sumusunod sa salita ng Diyos. Totoo po ba mga kapatid? Hindi po lahat ng nakikinig at hindi po lahat ng nasa loob ng church ay talagang ang Diyos ang dahilan ng kanyang pinunta. Hindi po lahat mga kapatid na nagsisimba ay sasabihin mong mabait na. Pero alam niyo po, ang hindi po natin maitatago, may mga tao na pumupunta sa simbahan, pero wala silang willingness na baguhin ang kanilang buhay. Kaya nga po mga kapatid, may mga tao na kahit anong simba, kahit anong punta sa simbahan mga kapatid, paglabas, ganon pa rin. Naninigarilyo pa rin. Nagda-drugs pa rin. Naglalasing pa rin. May mga tao na pagkatapos pumasok sa simbahan, na-bless sila, naiyak sila, pero makikita mo mamayang hapon na sa tukitan na naman. Bakit po mga kapatid? Bakit ganon? Ano po ang nangyayari? Kasi po, hindi iningatan ang natutunan. At alam ko mga kapatid, matatalino ang marami sa inyo sa basic math. Bumili ka mga kapatid, at pagbili mo ng 100 piso, 50 pesos, bumili ka, no? Ang nangyari, sinukli sa'yo, 50 dapat. Pero ang sinukli sa'yo, kulang. Sinukli sa'yo, halimbawa sa 50 sukli mo, sinukli sa'yo 30. Papayag ka? Hindi ka papayag. Tao ba ng mesa yan? Bakit mga kapatid? Bakit? May karunungan ka eh. Alam mo yun, natutunan mo eh. Basic math eh. Alam mo yun, ipaglalaban mo yun. Alam mo kasi mga kapatid kung gaano kahalaga yung pinaglalaban mong 20 pesos. O 30 pesos o 10 piso. Ipinaglalaban mo yun dahil yun yung natutunan mo. Mga kapatid, sino sa atin mga kapatid dito ang patuloy na lumalaban para sa aral ni Kristo? Kasi po mga kapatid, alam nyo, kaya sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka sa aral. Kasi dumadating po talaga sa buhay natin ang mga panahon na kung saan kahit natutunan mo ang aral, napipilitan kang bitawan. Bakit? Dahil baka napupunti ka, napapagod ka. Meron tayong emotion na kung saan yung emotion na yun mga kapatid, dinadrive tayo sa paraan na kung saan nilalayo po tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kahit na alam mo na yung tama, kahit na alam mo na dapat kang manatili mga kapatid sa iyong pinaniniwalaan. Halimbawa, merong department mga kapatid na hinahawakan na dapat ay nandiyan ka because of emotion, mga kapatid, maaari kang i-drive ng iyong emotion papalayo doon sa tamang natutunan mo. Minsan nalilimutan mo na nga yung sarili mo eh. Nalimutan mo na yung pagkakristyano mo dahil sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao eh. May mga tao kahit iwanan niya ang paglilingkod sa Diyos basta magkasama sila ng kasintahan niya. Nakuha ninyo mga kapatid. Kaya sana, anuman pong bagay ang ating natutunan mga kapatid, ito po ay ating itago sa ating buhay. Sabi dito sa Titus chapter 1 verse 15, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapot sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. So kapag ang tao pala hindi sumasampalataya sa Panginoon, kahit na iniaaral nyo na po mga kapatid sa kanyang aral ni Kristo, sa kanya mali pa rin yun. Kahit na ilang beses mo nang tinuruan na ganito dapat magsisi at mabautismo sa pangalan ni Kristo, iba pa rin ang kanyang pangahawakan. At ang tingin niya mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon ay pera-pera lang. Dahil po marumi ang kanilang isip. Hindi po sila nagsisisampalataya. At kahit anong paliwanag mo sa tao mga kapatid, wala yan. Sarado yan. Kaya nga mga kapatid, kung mapansin ninyo, ang isang mananampalataya, ang isang danger din sa sobrang daming natututunan. Pag marami ng natututunan mga kapatid, at nagkaroon mga kapatid ng
nang hindi niya ma-handle ang kanyang natutunan, hindi mo na yan matuturuan. Dahil feeling niya, mga kapatid, siya lang ang dapat pakinggan. Dahil siya. Biruin mo, pakinggan mo ako. Bakit di ka? Una, nakatapos ako ng pag-aaral. Degree holder ako. Tapos, worker pa ako. Tapos, magpapastor pa na ako. Saka ba't mo ko sasabihan? May mga ganyan tao, mga kapatid. Tumaas ang kanilang tingin sa sarili nang sila ay natuto. Kaya mga kapatid, ang pagkatuto ng salita ng Diyos ay napakaganda. Ngunit kapag hindi mo na-handle, mga kapatid, ikasasama mo. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang apoy na nanggagaling sa Panginoon ay napakaganda. Kasi nagiging mainit ka sa gawain ng Diyos, nagiging active ka. Pero kapag ikaw, mga kapatid, ay alam mo na ang lahat ng bagay, hindi ka na yan matuturuan. Imposible ka nang turuan. Sabi sa Titus chapter 1 verse 16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Pakinggan niyo po mga kapatid, mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. May mga tao po mga kapatid na nagpapanggap. Maniwala man kayo o hindi, may mga taong naglilingkod sa Diyos, pero nagpapanggap. Ang ating mga ginagawa ay reflection kung ano talaga ang nasa loob. Kasi kung ang natutunan mo, ipinasok mo sa loob, magmula sa loob, lalabas yun. Napaka-natural na lalabas yun. Pero kapag narinig mo siya, pumasok nga sa dito, ayaw naman mag-manifest dahil pinipigilan mo, baliwala rin mga kapatid. 1 John chapter 4 verse 7 sinasabi, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid ang bawat umiibig pala ay nakakakilala sa Diyos. Kaya kung hindi ka umiibig, hindi mo nakikilala ang Diyos. Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, mga kapatid, panay pa rin ang paninira mo sa iyong kapwa, panay pa rin ang pang-aaway mo sa iyong kapwa, panay ka pa rin mga kapatid, parinig sa iyong kapwa sa Facebook, ganyan, buti nakakatulog ka pa. Diba? May mga taong ganyan nagpaparinig ko, shout out sa'yo. May mga ganyan tao mga kapatid, itigil na po natin yan mga kapatid, yung ganyang klaseng gawain. Sabi kasi mga kapatid, ingatan po natin ang ating natutunan. So ngayon, ano po ba ang ating natutunan? Manatili sa aral, pero kailangan maging malinaw. Anong aral ang dapat panatilihan? So ito po yung mga iilang bagay. Pito po ito mga kapatid. Una mga kapatid, mag-ibigan tayo sa isa't isa. 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 8. Pakibasa na lamang po. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Number 2, tayo'y mga tinginan sa isa't isa. Hebrews chapter 10 verse 24. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Tingnan natin ang bawat isa kung ano ang pwede po natin may tulong. Number 3, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Hebrews chapter 10 verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Yan din bagay na yan. Matagal nyo na yan natutunan mga kapatid. Ngunit kailangan po natin i-apply yan sa ating buhay. Number 4, huwag mapapagod o magsasawa sa paggawa ng mabuti. Galatians chapter 6 verse 9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Okay? Sinabi dyan mga kapatid, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at ang sabi, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin sa pananampalataya. Number 5,
kilalanin ang nangangaral o nangagpapagal sa inyong kaluluwa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Number 6, maging tagatupad ng salita ng Diyos. James chapter 1 verse 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Okay, nakita niyo mga kapatid, maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadaya po natin ang ating mga sarili. Number 7, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Philippians chapter 1 verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Gusto ng aral ng Diyos na nagkakaisa tayo sa isang espiritu. Yan po ay sulat sa mga mananampalataya. Isang espiritu. Pag sinabing isang espiritu, kasi isa lang po ang tinanggap natin eh. Ang ating Panginoon. Ang banal na espiritu na tinanggap mo, isang tinanggap ko, tinanggap ng bawat isa sa atin na. At ang banal na espiritu, ang wika ng Biblia, ang tagapagpaalala, magiging tagapagturo ng mga bagay na dapat mong gawin. At siya ang magsasabi, siya ang magtuturo, siya ang guide natin sa bawat araw. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, pakinggan niyo maigi. Sinasabi ng Biblia, magkaroon tayo ng isang espiritu, isang kaisipan, parangalan si Kristo. Paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito ang aking sasabihin sa inyo. Kung ang paglilingkod natin sa ating Diyos ay wala sa sitwasyong nakikipag-isa tayo sa isang espiritu lang, na maparangalan ng ating Panginoon, hindi po magiging maganda ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung iisipin natin ang sulat ni Apostol Pablo, itong aral na ito mga kapatid, mapariyan man ako wala dyan, mabalitaan ko na nagkakaisa kayo sa isang espiritu. So kailangan mga kapatid, magkaisa po tayo mga kapatid sa isang espiritu. Hindi po pwede mga kapatid na habang nagkakaisa tayo, ikaw nandiyan ka sa isang tabi, nakamugmuk ka. No? Nagkakaisa ang sinasabi ng Biblia, ikaw may iba kang kaisipan. Ang kaisipan mga kapatid na dapat ay mangyari sa iglesia ay hindi nangyayari dahil may iba kang kaisipan. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na dapat niyong ingatan sa inyong buhay, kung sa loob ng iglesia, ramdam mo sa sarili mo hindi mo nakaisa o hindi ka nakaisa sa isang iglesia, may problema ka. Kapag ramdam mo sa sarili mo na parang ayaw mo na maglingkod, gusto mo nang umalis o gusto mo nang iwan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay hindi ko alam kung anong espiritu ang nasa iyo. Dapat po iisa po ang ating espiritu. Ngayon po, bago po tayo magtapos, mga kapatid, anumang bagay ang ating natutunan mga kapatid sa salita ng ating Panginoon ay atin pong panghawakan. Wala po tayong ibang dapat ingatan kundi ang ating mga natutunan. Wala po tayong dapat mga kapatid paniwalaan kundi ang ating mga nabasa, ang ating mga narinig, ang ating mga natutunan. Dahil aside sa mga narinig, natutunan at nabasa mo na nakakarating sa iyo mga kapatid, labas yun. Ibig sabihin, anumang bagay sa buhay natin na nakakaapekto sa ating paglilingkod sa Panginoon na nagiging apektado tayo o apektado tayo sa paglilingkod tayo sa mga bagay na yan, huwag yan ang iyong intindihin. Intindihin mo kung ano po ang inyong natutunan. Kaya nga mga kapatid, the reason why we lost our faith, we lost our hope, mga kapatid. Because we lost what we have learned. Ito ang problema mga kapatid. Madali tayong sumuko. Madali tayong mapagod. Madali tayong mga kapatid umayaw. Dahil naiwawala natin kung ano po ang ating mga natutunan. Kaya nga mga kapatid, base sa iyong natutunan, doon mabibuild ang iyong foundation.
Base sa iyong natutunan, doon makikita kung mananatili ka. Dahil mga kapatid, wala po akong nalalaman na isang taong Kristiyano na matapos niyang matutunan ng aral, siya'y umalis. Dahil nananatili ang tao na may natututunan. Nananatili siya doon. Kung ano ang iyong natutunan mga kapatid, hindi ka haalis doon. Hindi ka lalampas doon. Dahil natutunan mo yun mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. At ito po ang ipapaunawa ko sa inyo mga kapatid. Tandaan nyo po, hindi po tayo tao na walang kamatayan. Tatandaan nyo po ito mga kapatid. Wala pong tao na hindi mamamatay. Mamamatay ka. Sa ayaw mo, sa gusto. Sa anumang panahon, oras, paraan, hindi natin yun alam. Pero ang isa tiyak, mamamatay ka. Pero ang tanong mga kapatid, sa oras na ikaw ay mamatay, ikaw ba ay nakaposisyon kung saan dapat kang manatili? O mamamatay ka sa sitwasyon mga kapatid na wala ka doon sa dapat ay makita ka ng Diyos? Kaya nga ito nga mga kapatid ng aking gustong sabihin din sa inyo, huwag po kayong ihinto sa paglilingkod sa Panginoon at tiyakin ninyo na ang mga natututunan ninyo at ang dahilan ng pananatili ninyo ay dahil yun yung natutunan mo. Kasi kung hindi ka mananatili sa natutunan mo, kahit saan ka pumunta mga kapatid, hindi mo mapapabulaanan na meron kang hindi natutunan dahil hindi mo yun ginawa, dahil yung iniwasan. Mga kapatid, ito aral sa lahat ito. For general. Giving a justice mga kapatid sa iba. At para matutunan nyo rin mga kapatid, hindi po solusyon ang pag-backslide sa inyong problema. Kung pagod ka, hindi solusyon ang pag-backslide mga kapatid. Dahil hindi yan ang tinuro ni Kristo sa atin. Itinuturo lagi ng Panginoon magpatuloy. Pero kung tatalikuran mo ang Panginoon, hindi ko alam kung kaninong aral mo yan natutunan at bakit yun ang in-apply mo sa iyong buhay. Hindi ko po kayo mapipigilan. Sino man sa inyo, kahit na ako, mga kapatid, ay gusto ko na huwag kayong tumalikod sa Panginoon. Wala po akong magagawa kung yun ang magiging desisyon po ninyo. Tama? Ito pa po mga kapatid. Huwag niyo pong hahayaan na sa paglilingkod po ninyo, may iba kayong iniisip. Prangkahan lang tayo. May mga kwento at realidad na kung saan mayroong iba sa atin na may mga background sa dati nilang church. Tama? Kung may background kayo sa dati nilang church, sa inyo ako nagsasalita. Kung ang church na inyong inalisan ay church na galing sa Diyos, ang aral nun galing sa Panginoon, ang pastor ninyo na yun ay galing sa Panginoon, at tinuturo niya galing sa Diyos, ang bautismo galing sa Diyos, bumalik kayo sa kanila. Prangkahan tayo. Bumalik kayo sa kanila. Tatandaan niyo po ito. Aral yan eh. Manatili ka. Kasi talamak ito eh. For the benefit mga kapatid ng nanonood din sa YouTube channel natin. Hindi porket masaya ka na dito sa church na ito, iiwan mo yung church mo sa kabila. Ako po nagsasalita doon sa may mga background ha. Mahalin niyo yung pastor ninyo. Kung may mga lapses sila, hindi yun, wag yung tignan yun. Bumalik kayo sa kanila. Bumalik kayo. Dahil hindi nasusukat ang paglilingkod dahil ang masaya ang church. Eh, dito na ako kasi masaya dito. Bumalik kayo doon. Huwag kayo aalis doon. Maliwanag mga kapatid. Manatili po kayo sa inyong natutunan. Kahit na dumating kayo sa sitwasyon mga kapatid, na gusto nyo ng talikuran ang paglilingkod sa Panginoon, alalahanin nyo bakit kayo nagsimula. Alalahanin nyo bakit kayo nagpabautismo. Yung mga panahon na ang init-init mo, sinagumpa mo pamilya mo eh. Di ba? Pinagraban mo yung pananampalataya mo para mabautismuhan ka. Yung iba sa atin dito, inabot pa ng taon. Pinaglaban bago na bautismuhan, taon. Tapos kaprasong problema o pagsubok mga kapatid. Iiwan mo ang pananampalataya mo, iiwan mo ang natutunan mo, tatalikod ka sa Panginoon. Ito lang ang aking natitiyak sa iyo mga kapatid. Sa oras na haharapin natin ang ating Panginoon, kasama ka sa nakapila doon.
Lahat tayo pipila sa hukuman ng Diyos. Hukuman tayo ng Diyos kung paano natin ginamit ang ating buhay. Kung ikaw ba ay nagpatuloy at nanatili sa aral o ikaw ay tumalikod. Pero tatandaan niyo po ito mga kapatid, sa mga may balak tumalikod, wala kayong aasahang kaligtasan pagdating ng panahon. Sa mga gustong tumalikod ngayon at may balak tumalikod sa Panginoong Diyos, dadating ang panahon, pagsisisihan niyo ang lahat kapag humarap na tayo pare-pareha sa hukuman ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kahit mabagal lang, kahit hindi ka pansinin sa loob ng church, magpatuloy ka. Kahit hindi ka pansinin mga kapatid, hindi ka maapil, maglingkod ka lang sa Diyos, magpatuloy ka. Dahil hindi ito pabilisan mga kapatid. Hindi ito pagalingan. Hindi ito paistaran. Nako, kung hanggat ako, hindi ako matutong mag-preach, o hindi nila ako turuan mag-preach, o hindi ako makasampa dyan para mag-preach, tatalikod na ako sa Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ka naglingkod sa Diyos para mag-preach lang. Naglingkod ka sa Panginoon dahil gusto mo siyang paglingkuran. Hindi pa pwede mga kapatid na gagamitin nating basihan. Gusto ko kasi maglingkod eh. Bakit eh? Ayaw niyo akong pakantahin. Ayaw ninyo akong pag-imsin. Ayaw niyo akong patugtugin. Mga kapatid, hindi yan ang basihan ng paglilingkod. Kung nakakatugtog man sila, biyaya yun ng Diyos. Kung nakaka-preach man ako, biyaya yun ng Diyos. Hindi niyo dapat kainggitan. Mas masarap mabuhay na ikaw ay maging halimbawa at maging isang matibay na inspirasyon ng mga nanghihina. Amen. Praise the Lord. Kahit gaano pa kagaling ang preacher, kahit nag-aapoy pa yan mga kapatid, tatandaan mo, after 1 week, after 1 month or 2 months, makakalimutan pa rin ng nakapakinig ang sinabi ng preacher. Kaya nga mga kapatid, ganyan din ang ginawa kong basihan eh, noon. Pag hindi ako makapag-preach dito, aalis ako dito sa church na to. Yan ang ginawa kong basihan noon. 6 months, sabi ko. Pinakita ko katapatan ko. Nung kami nasa ibang church. Ayaw talaga. Umalis ako. At later on, aking napagtanto. Diyos ba talaga ang pinaglilingkuran ko? O ang sarili ko, gusto ko i-serve ang sarili ko? Sarili ko lang ang gusto kong maserbisyuhan. Alam niyo mga kapatid, tatandaan niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi palaging panalo, hindi palaging masaya, hindi palaging sagana, mga kapatid, hindi palaging smooth ang lahat, banayad ang lahat, na parang lagi kang walang pinaproblema. Bahagi lang yan mga kapatid. Pero ang paglilingkod natin sa Panginoon ay nasusubok kapag nasa oras tayo ng kagipitan, nasa oras ng problema, oras ng pagsubok, oras ng karamdaman, oras ng sakit mga kapatid, oras na hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong paligid. Diyan na babase kung mananatili ka sa aral o hindi. Amen. Kapag ikaw ay natutokso mga kapatid dahil sa sobrang lakas ng hatak ng mundo, manatili ka mga kapatid. Panghawakan mo ang pinaniwalaan mo. Panghawakan mo ang natutunan mo. Huwag na wag kang susuko mga kapatid. Kahit anong sakit na ibigay sa iyo ng tao, sama ng loob na ibigay sa iyo ng tao, galit na ibigay sa iyo ng tao mga kapatid, anuman ang nararanasan ninyo sa inyong kapwa-tao na nagpapahirap ng kalooban ninyo, nagbibigay ng stress sa buhay ninyo mga kapatid, nagbibigay na kung saan hindi ka na makatulog, wag mo na lang silang intindihin. Mag-focus ka sa iyong natutunan, mag-focus ka sa kung anong pwede mo pang magawa sa Panginoon. Dahil sa katapus-tapusan, hindi naman po sila ang dahilan bakit ka naglingkod. Ang mga taong nananakit sa iyong buhay, nagdudulot sa iyo ng hindi magandang pakiramdam. Ipapaalala ko sa inyo mga kapatid, ganyan talaga ang buhay. Pero magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag natin silang isipin. Ngunit idalangin na lamang natin sila mga kapatid na sana sila rin ay makakilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Mukhang lugi ka lang ngayon. Pag pinili mo ang Diyos, mukha kang lugi eh. Bakit? Ang daming bagay kasi na bawal eh. Ang daming bagay na inaalis ng Diyos eh. Pero ang inaalis na yun sa iyo ng Panginoon ay para sa ikabubuti mo. Amen. Gaano man kasakit, iniwan ka man ng asawa mo, iniwan ka man ng iyong mga anak, iniwan ka man ng iyong kasintahan, ng kaibigan mo mga kapatid, hindi yun ang sukatan ng buhay. Amen.
Dahil tinitiyak ko sa iyo kahit sa pagtulog mo, hindi ka iniwanan ng Diyos. Amen. Hindi ka iniwanan ng Diyos na iyong pinaglingkuran. Purihin natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng isang espiritu na nagpupuri sa Panginoon. Iparamdam po natin sa ating Panginoon na masaya tayo sa kabila ng basag tayo. Amen. Basag tayo mga kapatid. Aminin man natin o hindi, basag tayo. Diyos lang po ang may kakayanan makapagbuo sa atin. Ang ating mga kakulangan, ang ating mga kabalisahan, ibigay po natin sa ating Panginoon. At siya na po ang bahala. Purihin po natin ang ating Panginoon mga kapatid. Let us all stand.